Hello anak, Miggy. Andito na si mommy sa harap ng office. Grabe, sobrang laki. Napahinga ng malalim si Sofia habang kausap ang kanyang anak sa cellphone at nakatitig nga sa napakalaking building ng AB Industries kung saan magtatrabaho siya bilang bagong sekretarya ng CEO. Mommy, I'm so proud of you. Miss na po kita dito pero kasama ko naman po si Yaya kaya I promise I will behave po. Maraming salamat baby sa awa ng Diyos pagkatapos ng halos walang katapusang pag-a-apply ng trabaho. Na-hire rin ako at magsisimula ng magtrabaho. Promise, may papasok na kita sa taekwondo class na gusto mo. Napangiti si Sofia nang marinig niyang masayang hiyaw ng kanyang anak. O sige Miggy mauna na si mommy. I love you anak. Masuyong saad pa nga nito. I love you too, Mommy. Pagkababa nga ng kanyang cellphone, muling napatitig si Sofia. Sa matayog nga na gusali at napangiti. Kaya natin to. Para sa iyo to anak. Masayang bumati si Sofia sa kanyang mga nakakasalubong. Diretso nga siya sa opisina ni Mr. Joseph Escobal, ang CEO ng kumpanya at ang kanyang boss. Pagkarating sa pinto nakita niya ang isang lalaking abala lamang sa patong-patong ng mga papeles sa kanyang mesa. Good morning Sir Joseph. Ako po si Sofia de los Santos. I am your new secretary. Napaangat ang tingin sa Joseph. Ngunit pareho silang nanigas sa kanilang mga pwesto nang masalaya nila ang isa't isa. Napaawang ang bibig ni Sofia nang dahil sa gulat. Ikaw? Paanong? I guess, tama nga sila. Bilog ang mundo. Biglang sagot naman ng CEO na si Joseph. Ngumiti lamang si Joseph, saka napatitig nga sa kanyang mga ginagawa. Huwag kang mag-alala, Miss De Los Santos. Professional naman tayo. And personally, hindi ko hinahayaang makaistorbo sa trabaho ang mga nangyari sa nakaraan. Lalo na kung 7 taon na ang lumipas. Napalunok na nga lamang si Sofia ng laway. Dahil bukod sa si Joseph nga ang lalaking nakasama niya sa isang mapusok na gabi sa kanilang field trip noong nasa kolehiyo siya, ito rin ang tunay na ama ni Miggy. Paano ko makakapagtrabaho ng maayos nito? Bahagyang natawa si Joseph at walang kaide-ideya sa katotohanang bumabagabag kay Sofia. If you need time to absorb everything, bibigyan kita ng oras para magkape muna. Tatawagin na lang kita kung may kailangan ako. Saad nga ni Joseph. Hindi nakaimik sa Sofia. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mas malakas pa nga kesa sa kahit na anong sigawan. Sige po sir. Walang tigil ang bilis ang tibok ng puso ni Sofia. Pilit niyang kinakalma ang sarili, pero kahit ang aroma ng kape, hindi makapawi nga sa alaala ng nakaraan. Diyos ko naman, unang araw ko palang ganito na kaagad kalaki ang pasabog. Sa dinami-rami ba naman ang pwedeng maging boss sa mundo? Bakit siya pa? Habang hinahalo ang 3-in-1 sa tasa, napapikit sa Sofia. Unti-unti siyang tinangay, pabalik sa panahong matagal na nga niyang inilihim. Ang isang gabing hindi niya kayang kalimutan. 7 years ago. Sa loob ng cabin malamig ang gabi, pero mainit ang katahimikan sa pagitan ni Sofia at ng isang lalaking galing sa ibang grupo ng mga campers mula sa isang prestihiyosong paaralan. Hindi ka ba hanapin ng professor niyo? Malapit nang mag-lights off. Isang matamis at nakakahumaling nga ng ngiti lamang ang unang isinagot ng binata. Mas gusto ko dito. Sa tabi mo. Besides, we are adults now. Kahit anong gawin natin dito, we can be accountable for it. Nako, tama ka na sa kaka-Ingles. Mas lalo akong nahihilo eh. Ano ba kasi yung dinala mong alak? Bakit ang lakas ng tama? Yun? Pinuslit ko lang yun sa koleksyon ni Papa. To be honest, hindi ko rin talaga inasahan na ganito pala yung tama nun. I'm sorry.
Gusto ko lang talagang makausap ka kanina. I wanted to talk to you. I'm interested in you. Isang lalaking mula sa prestihiyosong paaralan na halos mayayaman nga ang mga estudyante. Nakasabay lamang nila sila sa isang field trip dahil parehong kumpanya ang nag-organisa ng kanilang mga educational tours. Well, hindi na rin naman pwedeng bumalik. Sa lagay mong yan, madaling mahalata ng mga professor mo na nakainom ka. So dito na lang muna tayo magtago sa tent ko. Basta, huwag kang maingay Pareho tayong malalagot. Saad nga ni Sofia. Nang biglang, "Can I kiss you?" Ano? Bahagyang natawa na nga lamang si Joseph. Pilit na pinakalma ang kanyang sarili. Nakahalik ka na ba ng lalaki? Hindi pa. Pero bakit mo naman ako tinatanong bigla ng ganyan? Basta siguro dahil curious din ako. Hindi na nga lamang nagatubili pa si Joseph. Isang titig, isang hakbang palapit, isang halikat sa gitna ng lamig ng Baguio, tuluyan silang binalot ng init sa isa't isa. Isang gabing akala nga niya, lilipas lang na parang usok. Ngunit ito ang naging simula ng isang lihim na hindi nga niya kailanman masabi. Kinabukasan naglaho nga si Joseph. Wala sa klase, wala sa campus, walang pasabi. Hindi ko nalaman kung anong pangalan niya. Kaya inakala kong hindi na kami magkikita kahit kailan. Kailangan ko bang sabihin sa kanya na nabuntis niya ako? Bahagyang nagulat si Sofia nang marinig ang pagbukas ng pinto. Isa sa mga empleyado ang pumasok para kumuha ng tubig. Agad namang naglakad si Sofia paalis. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi pwede. Ininom niya ang kape. Mapait katulad ng bigat ng mga problema sa isip niya. Ngunit kinailangan magkunwari ni Sofia na okay lamang siya, na normal ang lahat. 3 araw na nga ang lumipas simula nang magsimula nga si Sofia sa trabaho. Sa loob ng opisina, mabilis ang galaw ni Sofia habang inayos ang mga papel sa desk niya. Miss De Los Santos, can you check the schedule for Friday? May investor meeting tayo. I want it confirmed. Kalmado lamang si Joseph sa kabilang panig. Nakatutok nga sa laptop pero paminsan-minsay sumusulyap sa kanyang sekretary. Yes sir, nakakonfirm na po lahat 2 p.m. Na-email ko na rin po ang assistant ng investor. Tumango-tango si Joseph. Good, magaling ka nga talaga sa trabaho mo. Salamat po sir. May plano ka na ba for lunch? Biglang tanong nga ni Joseph. Wala naman po. Hindi po ako kakain sa labas dahil nagbaon ako. Napatango si Joseph mukhang medyo dismayado. Ganun ba? Gusto sana kitang imbitahan para kumain. Wala lang. To catch up. Pero kung busy ka... no need sir. Salamat na lang po. Biglang sabat nga ni Sofia. Ngayong boss na nga niya si Joseph mas lalong lumalalim ang kanyang pangamba. Isa lang ang malinaw na hindi pwedeng mabunyag ang sekreto niya dahil baka kunin nga ni Joseph si Miggy. Ngunit tila hindi tuluyang umaayon sa kanya ang tadhana. Araw ng linggo at day off nga ni Sofia, isinama niya si Miggy sa paborito nilang cafe bilang bonding nilang mag-ina. Anak, anong tinadrawing mo? Nakaupo sila sa isang maliit na table sa labas ng cafe. May donut nga si Miggy at hawak-hawak ang drawing pad niya. Mommy, tignan mo po. Drawing ko po ng dream ko. Gusto ko pong maging superhero. Ang galing naman ng baby ko. Superhero na, matalino pa. At ito po, Mommy. Ikaw po itong nasa tabi ko. Superhero ka rin po at ikaw po ang the best. Ikaw talaga, Miggy. Alam na alam mo talaga kung paano pasayain si Mama. Panandali ang nalimutan nga ni Sofia ang bigat ng kanyang puso sa mga ngiti nga ng kanyang anak. Parang nawala ang mga iniinda niyang pagod at ang mga problema nga niya. Miggy, sandali lang May tatawagan lang si Mommy, dito lang muna ako sa tabi. Tawagin mo ako kung may kailangan ka. Tumango si Miggy at si Sofia naman ay makailang napahakbang palayo bago tawagan ng kanyang ina. Bigla namang huminto ang isang SUV sa gilid
Bumaba si Joseph kasama nga at kausap nga sa cellphone, pumasok nga sa cafe. Agad na napako nga ang tingin ni Miggy sa kanya. "One hot cappuccino please." Napalingon si Joseph kay Miggy dahil hanggang sa counter, nakatitig pa rin nito sa kanya. "One slice of chocolate na rin para sa bata sa labas." Paglabas ni Joseph, lumapit siya kay Miggy. Wala namang kamalay-malay si Sofia dahil labala siya sa pakikipag-usap sa kanyang cellphone. "Hey little man, anong pangalan mo?" Miggy po, Miggy de los Santos. Nang marinig ni Sofia ang boses ng kanyang anak, agad siyang napalingon at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita nga kung sino ang kausap ng kanyang anak. "Ako si Joseph. Here, sa'yo na to. Mahilig daw ang mga bata sa chocolates pero hindi ko alam kung gusto mo yan." Wow, favorite ko po ang chocolate. Thank you po. Napatitig nga si Joseph kay Miggy at ngumiti. "Uncle naman ang drawing mo kasama mong mommy mo?" Opo, ayan po siya oh, Mommy. Napalunok na nga lamang si Sofia ng kanyang laway dahil wala na nga siyang takas matapos siyang ituro ni Miggy. "Miggy anak, halika na, uwi na tayo." "Oh, Miss De Los Santos, anak mo pala tong si Miggy?" "Opo sir, sobrang kulit po talaga niya na yan nakikipagkwentuhan kahit kanino, pasensya na po kayo ha." Kalmadong saad na nga lamang ni Sofia. Nakangiti lang si Joseph pero ramdam sa mata niya ang pagsusuri na parang may koneksyon na hindi niya maipaliwanag sa pagitan nila ni Miggy. Mukhang matalino si Miggy, ilang taon na siya? 6 po. Bago pa man muling magtanong si Joseph, mabilis na nga lamang na umalis ang magina sa kanilang mesa. "Pasensya na po sir, may emergency lang po sa amin. Nadulas po sa banyo yung yaya ni Miggy." "Nadulas si yaya?" "Mommy, diba po?" Bago pa man maituloy ni Miggy ang kanyang pagrarason, agad nang pinutol pa nga ni Sofia ang bata. Awkward siyang napalingon kay Joseph. Sir, mauna na po kami." "Okay, mag-ingat kayo. Nice to meet you, Miggy. Sana magkita pa ulit tayo." Bye-bye po, Tita Joseph. Thank you po sa cake ah. Bago makasakay sa taxi, nagtama ang tingin nila ni Sofia at Joseph. Sa pagkakataong yun, basang-basa nga ni Sofia ang paghihinala nga sa mga mata ng binata. Agad niyang ipinasok nga si Miggy sa kotse at hindi na lumingon pang muli. Kinabukasan magkaharap sina Sofia at Joseph habang naghihintay ng kanilang kape sa coffee maker. Tahimik ngunit mabigat nga ang hangin sa pagitan nila. "So, kailan ka pa naging single mom?" Bahagyang nagulat si Sofia, ngunit pinaghandaan nga niya ang pagkakataong to. "Mula pa noong 2 years old si Mickey, naghiwalay na kami ng tatay niya." "Tumagal ba ang relasyon niyo?" Pangusisa pa nga ni Joseph. "Hindi naman po, short term lang. Hindi naman naging madali pero pinili ko na lang itaguyod si Mickey ng mag-isa." May bahagyang ngiti nga si Joseph sa kanyang labi ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang paghihinala. "Interesting. Ilang taon na nga ulit si Miggy?" "Magsi-7 na sa July." Napalunok si Joseph, tumpak nga ang bilang ng taon, eksakto mula noong field trip nila sa college. Mula noong may nangyari sa kanila ni Sofia. "At ang tatay niya, may picture ka ba? Mukhang cute si Miggy eh. Curious lang ako kung kanino nakuha ang dimples niya." Wala akong picture ng tatay niya eh. Hindi kami nagkita ulit after everything pero bakit gusto niyo pong makita? Nagtatakang tanong pa nga ni Sofia. Sandaling katahimikan, tumunog ang coffee maker. Si Joseph ang unang kumuha ng kanyang tasa. "Alam mo, dahil tandang-tanda ako pa kung kailan nangyari ang lahat sa pagitan natin noon, napapaisip nga ako na baka ako yung ama ng anak mo." Napahawak na nga lamang ng mahigpit si Sofia sa kanyang tasa bago pekeng tumawa. "Grabe sir, wag po kayong magbiro ng ganyan. Baka may nakarinig ho sa inyo at baka magkaroon pa po ng issue dito sa office. Nagbibiro lang naman ako, pero minsan may mga lihim na kahit pilit nating itago, lilitaw at lilitaw pa rin. Right, Sofia?" Pagpaparinig pa nga niya. "Hindi ko po nagigets kung anong point nyo, pero tama naman po kayo sir." Ngayon si Sofia naman ang napalunok at habang naglalakad paalis si Joseph,
Napapikit nga si Sofia. Alam niyang hindi doon magtatapos ang usapan nila tungkol kay Miggy. Pagsapit ng gabi nakaharap pa nga rin si Joseph sa kanyang laptop. Hawak ang isang papel na may pangalan na Miggy, ang anak nga ni Sofia. 6 years old, July ang birthday. Field trip namin 7 years ago. Napamura na nga lamang si Joseph. Isinara nga niya ang laptop at kinuha nga ang kanyang cellphone. Miguel, I need a favor. DNA test. Discreet. May sample na ako. Susubukan kong kumuha ng DNA sample ng bata. Gusto ko ng confidential ito. Saad nga ni Joseph. Ilang sandali pa ay binaba na nga ni Joseph ang kanyang cellphone at napahilot nga ng kanyang sentido. Hindi ko alam kung nagiging paranoid lang ako. Pero may kakaiba talaga akong nararamdaman sa bata. Tapos lahat ng factors, tumutugma sa pagkikita namin ni Sofia noon. Sa nangyari sa amin, kailangan ko masiguro ito dahil baka makaapekto ito sa focus ko sa trabaho. Saad pa nga ni Joseph. Alam ni Joseph na mali nga sa mata ng iba ang gusto nga niyang gawin pero gusto niyang makasigurado. Dahil kung totoo man ang kutob niya, may karapatan siyang malaman niya at hindi nga niya mapapatawad si Sofia. Kung sakali mang itinago nga talaga nito, si Miggy mula pa noon sa kanya. Kinabukasan hindi pa rin mawala ang parehong determinasyon ni Joseph upang pigain ang katotohanan mula kay Sofia. Sir? Akala ko po ba may meeting po tayo dito? Nasaan pa yung mga kasama natin? Hindi sumagot si Joseph. Napalingon naman si Sofia sa paligid ng mamahaling restaurant na kinaroroonan nila. Wala po bang ibang invited? Tanong pa nga nito. Wala talagang invited. Gusto lang talagang makalayo-layo sa labas ng office dahil sa dami ng nangyayari. Napatigil si Sofia. Kinakabahan man pinilit niyang ngumiti at huminga ng malalim. Lalo na't nasa intimidating pa nga silang lugar. Nasa 5-star hotel lang naman sila. Ano po bang gagawin natin dito? Kakain lang tayo, Sofia. Obvious naman siguro, di ba? Bahagyang umiti si Joseph bago inabot kay Sofia ang menu. Umorder ka na ng gusto mo. Sa dami ng ginagawa natin sa office, kailangan din nating mag-unwind paminsan-minsan. Sige po, sir. Wala nang nagawa pa si Sofia, kundi ang tanggapin na nga lamang ang menu at mamili ng pagkain. Habang nagbabasa ramdam niya ang mga mapanuring tingin ni Joseph sa kanyang harapan. Sinong nagbabantay kay Miggy kapag nasa trabaho ka? Tanong nga ni Joseph. Po? Sabi ko sinong nagbabantay kay Miggy kapag nasa trabaho ka? May yaya po si Miggy tulad ng nabanggit ko sa cafe. Hinahatid sundo niya po yung bata sa school at tinalagaan pag wala pa po ako sa bahay. Tumawa si Joseph sa kabahagyang napaisip ulit. Nang kanyang susunod, na itatanong. Hindi mo ba naiisip na humingi ng sustento sa papa niya? O kahit anumang tulong? Hindi ko pa naranasang maging magulang pero alam kong mahirap ang maging single parent. Kasi ako pinalaki rin ako ng single dad ko. Napahinga ng malalim si Sofia. Saka napatitig nga kay Joseph. May mga magulang po na pinipiling palakihin ng mag-isa ang mga anak nila dahil alam nilang yun po ang mas makabubuti. Lahat naman po ng desisyon ng isang tao may malalim na dahilan. Hindi nakasagot si Joseph. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagsusuri kay Sofia. Maya-maya pa isang tawag ang natanggap ni Sofia sa kanyang cellphone, kaya pansamantala siyang lumayo sa kanilang mesa. Ano? Saan niya siya huling nakita? Manang naman, ano bang ginagawa mo at hindi mo napansin si Miggy? Kinakabahan na nga na tanong ni Sofia. Napataas ang kilay nga ni Joseph matapos marinig ang natatarantang boses ni Sofia. Sige, pupunta na po ako dyan. Tumawag na po kaagad kayo ng pulis. Napatayo si Joseph nang bumalik nga si Sofia sa kanilang table upang kunin ang kanyang mga gamit. Sir, pasensya na po talaga, kailangan ko pong umalis dahil emergency po. Sandali Sofia, calm down. Magmamaneho ka ba sa lagay na yan? Nanginginig ang kamay mo. Ano bang nangyari? Halos maluha nga si Sofia sa harapan ni Joseph. Si Miggy po kasi, yung anak ko nawawala raw po sa school. Nanlaki mga mata ni Joseph matapos marinig yun.
May kung anong emosyon ang dumalay sa kanyang sistema na hindi niya maipaliwanag. Iatid na kita. Let's go? Hindi na po sir. Magta-taxi na lang po ako. Pangangatwira naman ni Sofia. Kailangan nating magmadali, Sofia. Mahalaga ang bawat segundo dito. Tuluyan ang napatango si Sofia, saka sumunod kay Joseph. Sa daan patuloy nga sa pag-iyak si Sofia at pasimple naman siyang nililingon ni Joseph. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin, ngunit nababahala siya sa lungkot na nararanasan nga ni Sofia ngayon. Tinawagan ko na ang mga kilala kong pulis. Ipaprioritize na nila ang paghanap kay Miggy. Sir, hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may nangyari sa anak ko. Siya na lang po ang meron ako eh. Siya na lang ang dahilan kung bakit nabubuhay ako. Napalingon si Joseph kay Sofia. Alanganin nga niyang inabot ang dalaga upang marahang hawakan ang likod nito. Walang mangyayaring masama, Sofia. Sisiguraduhin natin yun. Pagkarating nila sa paaralan ni Miggy, nagkakagulo na nga ang mga guro at ilang kapulisan na nasa area. Panay rin ang iyak ng yaya ni Miggy. Nasa likod ko lang po yung bata kanina eh. Bumili lang ako ng orange juice na paborito niya kasi kanina pa po namimilit. Tapos paglingon ko, nawala na po, Ma'am Sofia. Patawarin niyo po ako, hindi ko po talaga sinasadya. Napalingon nga si Joseph sa mga pulis at agad na lumapit nga sa kanila. Hindi po ba nakunan ng CCTV kung saan pumunta ang bata? Pasensya na po sir. Itong CCTV po sa kantin sira pala. Tinatrack na po ng ibang mga kasamahan namin ng mga CCTV sa labas at ibang kabahayan dahil baka sakaling nakunan po ang bata. Nang muling bumalik nga si Joseph upang hanapin si Sofia, hindi na nga niya mahanap pa ang dalaga. Kaya naman agad niyang nilapitan ang yaya nga ni Miggy na humahagulgol pa rin. Nasaan na po si Sofia? Sir, umalis na lang po bigla. Hindi po kayang mapakali ni Mami. Baka ho hinahanap si Miggy. Ano? Matapos marinig yun agad namang napasakay si Joseph sa kanyang kotse. Sofia, sumagot ka. Nagmamaneho si Joseph hawak ang isang kamay. Ang manibela nga at ang isa naman, tigil sa pagpindot nga sa cellphone. Wala pa ring sagot mula kay Sofia. Paulit-ulit ang kanyang mga tawag ngunit puro voicemail lang ang sumasagot. Nakakainis. Bakit ba ako nag-aalala ng ganito? Bahagyang napahima si Joseph sa kanyang manibela. Habang dumadaan sa isang medyo masikip na eskinita, napahinto si Joseph. Napansin niya ang isang batang may suot na uniform na nakaupo sa gilid ng isang tindahan. May hawak itong bote ng orange juice. Miggy? Nagtatakang saad nga ni Joseph. Dahan-dahang bumaba si Joseph nang sasakyan at lumapit nga siya sa bata at nang magtama ang tingin nila ni Miggy, napangiti ito. Ikaw po yung mabait na lalaki sa cafe. Bahagyang napangiti na nga lamang si Joseph at nakaramdam ng init sa kanyang puso. Miggy, anong ginagawa mo dito? Alam mo bang sobrang nag-aalala ang mami mo sa'yo? Napayo ko si Miggy at napatitig na nga lamang sa sahig. May problema ba? Pwede mong sabihin sa akin kung gusto mo. Kasi po malapit na po ang family day. And? Bakit ka naman lumayo sa yaya mo dahil doon? Kasi po naiinggit po ako sa ibang kaklase ko na kumpleto po ang pamilya. Pero ayaw ko pong sabihin kay mommy kasi alam ko pong iiyak na naman po siya kapag akala po niya tulog na po ako. Napatingin nga si Joseph sa bata. Isang inosenteng mukha na puno ng lungkot at pangunawa na hindi karaniwan. Sa murang edad nitong sandaling, natahimik na nga lamang si Joseph para mag-isip. Alam mo Miggy, hindi mo kailangan maging katulad ng ibang pamilya para masabing buo kayo. Minsan, ang isang magulang na ginagawa ang lahat para sa anak niya, masigit pa yon sa isang buong pamilya. Hindi alam ni Joseph kung bakit nga niya nasabi yun. Dahil parang kagabi lamang nang magsimula siyang magalit kay Sofia sa posibilidad ng pagtatago nga nito sa kanya ng tungkol kay Miggy. Pero po gusto ko rin po na may daddy ako. Kasi ang isang daddy po, aalagaan po ako at pati po si mommy. Lagi siyang umiiyak.
Akala niya po, hindi ko po napapansin pero alam ko malungkot siya. Pero ayaw niya pong sabihin sa akin kapag may daddy po ako, baka siya po ang pwedeng mag-comfort kay mommy. Napakagatlabi na nga lamang si Joseph. Hindi niya sukat akalaing ganito kalalim ang iniisip ng bata. Pinilit niyang umiti sa kadahan-dahang umupo sa tabi ni Miggy. Alam mo ba kung bakit ginagawa yan ng mommy mo? Kasi mahal ka niya. Kasi ikaw ang mundo niya. At kahit minsan napapagod siya o umiiyak, hindi ibig sabihin na mahina siya. Ibig sabihin lang nun matibay ang pagmamahal niya sa'yo. Napatitig si Miggy kay Joseph. Tila ba iniintindi ang bawat salitang narinig. Kayo po may anak din po kayo? Hindi kaagad nakasagot si Joseph. Muli siyang napatingin kay Miggy. Saan nyo nga nitong may kakaibang pagkakawig sa kanya? Wala, pero kung meron man, gusto ko sanang katulad mo. Muling natahimik ang paligid. Maya-maya pa may marahang yabag silang narinig sa likod. Bungad nga sa kanila ang pawis at may namumugtong mga mata ni Sofia. Miggy! Mommy! Nagyakapan nga silang dalawa. Paulit-ulit na hinalikan ni Sofia ang noon ng anak at mahigpit itong niyakap na tila ayaw na nga muling pakawalan pa. Ano bang ginagawa mo dito, anak? Sorry po, mommy. Huwag mo na ulit-ulitin, anak, yun, ha? Mamamatay ako sa takot pag nangyari yun. Naluha na nga lamang si Miggy sa kanapayakap sa leeg ng kanyang ina. Sorry po, mommy. Tumango si Sofia habang pinipigilan nga ang pagiyak nang mapansin ni Joseph na lumapit siya at muling naluha. Sir, maraming salamat po ha. Pasensya na rin po kung nadamay pa ho kayo sa nangyari. Bahagyang umiti si Joseph. Ngunit sa likod ng ngiting yun, ay may gumuguhit na emosyon sa kanyang puso. Halo ng ginhawa, pag-aalala, at isang tanong na ayaw pa nga niyang banggitin. Wala nga naman, Sofia. Basta't ligtas si Miggy yun ang mahalaga. Pero wag mo ring uulitin ang ginawa mo. Po? Ang tinutukoy ko ay yung biglang pag-alis mo nang mag-isa kanina. Masyado kang ninenervyos at kinakabahan. Hindi ka makapag-isip ng maayos. Naintindihan ko kung bakit pero pwede ka ring mapahamak sa ginawa mo kanina. Mas kawawa ang anak mo. Tipid namang napangiti si Sofia. Ilang saglit pa ay nabot nga ni Joseph ang kanyang panyo sa dalaga. Bumalik na tayo sa school ni Miggy. Para ma-inform na rin ng mga pulis. Siguradong nag-aalala na rin ng sobrang mga tao roon. Tinanggap ni Sofia ang panyo. Napatingin nga kay Joseph at nang masalayan nga kalmado nga nito ang ngiti, para bang kumalma na nga rin ang kanyang dibdib. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Halika dito, Miggy. Napatawa nga si Miggy nang bigla nga siyang kargahin ni Joseph. Nakasunod naman sa kanila si Sofia. Natahimik lamang silang pinapanood. Sa loob ng kotse, si Miggy ang bumasag sa katahimikan. Tito Joseph, pwede po bang kayo na lang pong sumama sa amin po ni mommy sa family day? Napatulala si Joseph. Napatingin siya kay Sofia na halos hindi rin makapagsalita. Miggy, bakit mo naman sinasabi yan? Hindi pwede yun, anak, busy si Tito. Sorry po, naisip ko lang po kasi wala po akong daddy pero kung pupunta po si Tito Joseph, hindi po ako maiiba sa kanila, di ba? Alanganing napatitig nga si Sofia sa magama. Hindi niya alam kung ano ang dapat na maramdaman. Ngayong tila tadhana na nga mismo ang gumagawa ng paraan upang magtuos ang landas nila, Miggy at Joseph. Kung okay lang kay Tito Joseph mo, okay lang naman sa akin. Naawa nga si Sofia kaya pumayag nga siya. Tila nagulat naman si Joseph, sinagot ni Sofia. Ngumiti at umiwas na nga lamang ito ng tingin sa kanya. Tito, pwede po ba? Kung busy po kayo, okay lang po sa akin kahit hindi. Pero kung hindi naman po, gusto ko lang po talaga kayong makasama. Bahagyang napangiti nga na nga lamang si Joseph bago muling napatuon nga ng tingin sa daan. Of course, pupunta ako. Napahiyaw si Miggy sa tuwa at nagtama naman ang tingin nila ni Joseph at Sofia. Sa unang pagkakataon isang matamis na ngiti, ang sabay na naukit nga sa kanilang mga labi. Pagsapit ng gabi, tahimik na naglalakad si Joseph habang hawak ang isang maliit na brown envelope. Nasa loob nito ang isang hibla ng buhok ni Miggy
na nakuha nga niya ng palihim kanina. Determinado na akong gawin to. Bakit parang nakokonsensya pa ako? Sad nga ni Joseph sa sarili. Pagkaupo nga niya sa loob ng kotse, inilapag nga niya ang envelope sa passenger seat. Tahimik niyang tinitigan yon. Gusto ko lang namang malaman para makasigurado. Wala namang masama, di ba? Karapatan ko namang malaman yon. Paulit-ulit nga sa isip ni Joseph ang paliwanag na yon. Maya-maya pa nag-vibrate na nga ang cellphone niya. Nakita niya sa screen na tumatawag si Sofia. Hello? Hello po sir. Pasensya na po kung napatawag ako ng ganitong oras ha. Napangiti naman si Joseph at bahagyang napailing. Dahil nai-imagine nga niya ang kinakabahang mukha ni Sofia ngayon. Okay lang Sofia. Kamusta si Miggy? Tulog na po sir. Ikaw, kamusta ka naman? Ilang segundong natahimik nga si Sofia sa kabilang linya bago nakasagot. Okay lang din po ako sir. Sir Joseph, gusto ko lang magpasalamat sa lahat po ng ginawa mo para sa amin kanina. Hindi ko alam kung paano babawi sa'yo pero marami po talagang salamat. Wala nga naman Sofia. Kung ako ang nasa sitwasyon mo, ganun din naman ang gagawin ko. Si Miggy, hindi po siya tumigil sa kakakwento tungkol sa'yo kanina. Hanggang sa nakatulog na lang. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sir pero parang nabuhayan siya ng loob. Thank you for making my son smile again. Bigla ngang uminit nga ang dibdib ni Joseph. May kakaibang lambing sa boses nga ni Sofia na tila umaplos sa puso niya. Pakiramdam niya ay sa loob nga ng maikling panahon, naging bahagi nga siya ng buhay ng mag-ina. Sofia, sir ano po yun? Wala, masaya lang ako na okay na si Miggy at ikaw. Ibababa ko na po ang tawag, sir. Ingat po sa pagmamaneho. Saad nga lamang ni Sofia dahil sobrang bilis na nga ng kabog ng dibdib niya. Matapos ang tawag na natiling tahimik sa Joseph, tinitigan niyang muli ang brown envelope. Napabuntong hininga siya at nagsimulang magduda kung dapat ba talaga niya ituloy ang plano niya. Wala na akong kailangan patunayan. Isinilid nga ni Joseph ang envelope sa kanyang bag at imbes na pumasok nga sa ospital, pinaandar nga niya ang kanyang kotse paalis. Sa likod ng mga matang seryoso, may kaunting ngiti sa kanyang labi. Ang desisyong itapon nga ang pagdududa ay tila naging simula ng isang bagong tiwala. Isang koneksyon na hindi nga niya kailangan ng kahit na anong scientific validation. Kinabukasan tahimik nga ang buong silid, maliban sa ingay ng papel na inaayos nga ni Sofia. Abala siya sa pag-aayos sa mga folders at hindi napapansin na matagal nang nakatitig nga sa kanya si Joseph mula sa kabilang mesa. Hindi na naman natuloy ang lunch natin kahapon. Parang hindi talaga umaayon sa akin ang tadhana. Napatigil si Sofia. Napatingala nga siya at nagtagpo nga ang kanilang mga mata. May kakaibang kuryenteng dumaan sa pagitan nila. Hindi na tulad ng mga dating palitan ng tingin. Sorry sir, valid naman po siguro ang rason, sana po hindi niya po ikaltas sa sahod ko. At yan talaga ang unang pumasok sa isip mo? Natawa na nga lamang si Sofia. Lumapit naman si Joseph at bahagyang tumukod nga sa mesa nito. Malapit at sana para maramdaman nga ni Sofia ang presensya niya. Sir pa rin ba ako sa'yo kahit pagkatapos ng lahat? Depende siguro kung anong balak ng not-so-boss ko. Sad pa nga ni Sofia. Ang balak ko makabawi ng lunch. And baka this time hindi na lang basta lunch. Dinner na po ba sa susunod? Bagyang natawa na nga lamang si Joseph at napailing. Baka pwedeng simulan sa lunch. Tapos kung okay ang kalalabasan, sundan ng dinner. Tapos kung papala rin, baka hindi na matapos sa pagkain lang. Tahimik lang si Sofia. Pero unti-unting gumuhit nga ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya umiwas ng tingin. Sa halip tumango na nga lamang siya. Mahina pero may buong tiwala. Okay, lunch muna. Napahinga ng maluwag nga si Joseph na para bang nanalo nga sa loto bago napatango. Okay, your wish is my command. Magkaharap nga sina Joseph at Sofia sa isang maliit na mesa. May mainit na ilaw mula nga sa hanging bulb sa taas nila. Kararating lang ng pagkain. Pareho silang medyo tahimik pero hindi awkward.
You know, nung una kitang makita, nung nagpakilala ka sa office ko, akala ko matatakot ako sa'yo. Parang may aura ka na, yung tipong nagpapatawag ng parent kapag mali ang sulat sa test paper. Natawa na nga lamang si Sofia at hindi makapaniwala. Excuse me? Ako pa talaga? Ikaw kaya itong mukhang laging may hawak na kaso kahit nagkakape lang sa pantry. Ibang usapan yun. I'm intimidating in a charming way. Saad naman ni Joseph. Wow, libre nga talaga ang confidence, no? Para namang nawala ang karakter nga ni Joseph nang masalaya niya ang ngiti ni Sofia. Kumpara sa dati, mas komportable na ito ngayon, mas genuine. You look beautiful when you laugh. Tumigil nga ng bahagya si Sofia. Napatingin siya sa bintana. Nagulat nga pero hindi na ilang. Sa halip parang may kaunting init na dumapo sa pisngi niya. Nasabi ko ba yun ng malakas? Napasa po nga si Joseph sa kanyang noo, saka natawa na nga lamang. Isipin mo na lang na nadulas ang dila ko. Natawa na nga lamang si Sofia at kinuha ang kanyang kutsara at tinidor. Sige, yun na lang ang iisipin ko, hindi ko nga lang alam kung may pinagkaiba ba yun. Sabay silang nagsimulang kumain habang natatawa. Mas magaan na ang pakiramdam. May tension pa rin, pero hindi na kasing tigas ng dati. Parang mas malapit na sila sa isa't isa. Kahit paunti-unti lamang. Sa mga sumunod na araw, may tahimik ngunit malinaw na pagbabagong nangyari kina Joseph at Sofia. Mas nagkakaisa na sila sa mga bagay-bagay. Natututunan na rin nilang alisin ang tensyon sa pagitan nila dahil sa nakaraan. Isang gabi, tahimik na ang buong opisina. Karamihan sa mga ilaw ay patay na, maliban sa ilang nasa hallway. Sa wakas, makakauwi na rin. Gustong-gusto ko nang ihiga ang likod ko sa kama. Reklamo nga ni Sofia. Huminga ng malalim si Sofia habang kinukuha nga ang bag mula sa kanyang mesa. Habang pagod nga sa mahabang overtime, habang naglalakad papunta sa elevator, napansin niya ang mahinang liwanag mula sa opisina ni Joseph. Hala, nandito pa siya? Pwede niya pa namang ipagpabukas ang pag-check ng mga dokumentong dinala ko kanina. Hindi naman nakatiis sa Sofia. Maingat siyang lumapit sa opisina at bahagyang sumilip sa bukas nga ng pinto. Sa loob nakasandal si Joseph sa upuan niya, pilit pa rin nagtatype sa laptop. Ngunit kapansin-pansin, maputla ang mukha at may butal ng pawis sa noo ng binata. Sir, okay lang po ba kayo? Napalingon si Joseph, medyo nanlalabo nga ang mata at ngumiti ng bahagya. Pauwi ka na ba? Opo sir, mag-alas 10 na rin po kasi ng gabi. Napasa po si Joseph sa kanyang noo at bagyang natawa. Pasensya ka na, hindi ko na malaya na malalim na pala ang gabi. So okay lang po ba kayo? Bakit parang namumutla po kasi kayo? Hindi na nga nagpaalam pa si Sofia. Agad niyang hinawakan nga ang noo nito gamit ang likod ng palad sa kanapabuntong hininga. Sir, mainit ka. Ang taas ng lagnat mo, Joseph. Napailing na nga lamang si Joseph at natawa. Hindi ko alam kung maiinis ba ako sa sakit o matutuwa dahil natawag mo na naman ako sa pangalan ko. Sorry po, nabigla lang po kasi ako. Natatarantang sa adaman ni Sofia. Okay lang, Sofia. Wala naman ng ibang tao eh. Pwede mo na akong tawagin sa pangalan ko. And besides, mukhang kailangan ko nga ng tulong mo. Sorry, mukhang na madedali ng kaunti ang pag-uwi mo dahil sa mukulit mong boss. Inalalayan nga ni Sofia si Joseph upang maupo nga sa isang mahabang sofa bago nga niya hinalungkat ang pouch niya na puno ng gamot. Parang buong pharmacy na ang dala mo dyan na. Bahagyang natawa na nga lamang dalawa. Tumabi si Sofia kay Joseph matapos mahanap nga ang gamot na kailangan niya. Hindi natin alam kung anong sakit ang biglang darating habang nagtatrabaho. Kaya dapat dala ko talaga lahat ng gamot tulad ng gamot para sa sakit sa tiyan, sakit sa ulo, sakit sa katawan at lagnat. Kailangan kong umiwas sa sakit para kay Miggy. Dire-diretsong pagkukwento pa nga ni Sofia. Napalingon naman si Joseph kay Sofia na binubuksan nga ang isang mineral water. Ito, uminom ka muna ng gamot. Salamat, Sofia. Alam mo, kailangan mo kasing magpahinga. Hindi mo kailangan tapusin ang lahat ng papeles na nasa mesa mo ngayong gabi.
May bukas pa naman eh. Magpasundo ka na lang kaya sa kaibigan mo. Suwestyon nga ni Sofia. Okay lang ako. Kailangan lang matapos to at bukas yung family day, di ba? Nag-promise ako kay Miggy na dadalo ako. Napahinga ng malalim si Sofia. Alam niyang malulungkot si Miggy kapag hindi nga nakapunta si Joseph. Dahil halos lahat nga ng ibang bukang bibig ang bata, kundi si Joseph. Simula nang pumayag itong dumalo sa family day kasama nila. May intindihan naman ni Miggy kung sasabihin kung may sakit ka. Hindi mo kailangan pumunta. Naiintindihan namin kung hindi ka okay. Mas kailangan mong unahin ang kalusugan mo. Sad pa nga ni Sofia. Inaasahan ni Miggy na pupunta ako. Nangako ko. Ayoko namang biguin yung bata. And besides, gusto ko rin talagang sumama. Masyado ata akong naging excited kaya nilagnat ako. Kinuha nga ni Sofia ang isang panyo sa kanyang bulsa. Binasa nga ito at marahang pinunasan ang mga palad ni Joseph. Alam mo, mas malulungkot yun kapag nalaman niyang lumala ang sakit mo dahil pinilit mong pumunta. Then hindi ko ipapakita sa kanya na hindi ako okay. Tumigil si Sofia at napatingin nga sa binata. Sa kabila ng pagod at sakit, andoon ang tapat nga na determinasyon sa mga mata ni Joseph. Para kay Miggy para nga sa pangakong binitawan niya sa bata, bahagyang lumambot nga ang puso ni Sofia habang tinititigan nga si Joseph at ang namumula nga nitong muka. Sige, pero dapat hindi mo na ituloy ang ginagawa mo. Magpahinga ka nang muna ngayong gabi. Napatitig nga si Joseph. Si Sofia naman ay nabigla. Wala naman akong karapatan na utusan ka. Pero nag-aalala lang kasi ako dahil kapag bumigay ang katawan mo, hindi ka makakatrabaho at hindi ka rin makaka-attend sa family day bukas. Kaya mas mabuti nang magpahinga ka. Kapag namumula ka ng ganyan, may nararamdaman ako na hindi ko maipaliwanag. Hindi naman nakasagot si Sofia at nagsimulang lalahanin nga ang kanyang sarili sa pag-aayos ng mga gamit. Aalis na nga sana siya sa tabi ni Joseph nang ayusin ang mga gamit sa mesa nito, ngunit pinigilan nga siyang binata. Dito ka na muna, Sofia. Masakit ang ulo ko. Saad nga ni Joseph. Ano? Sandali, saan papunta ang masakit? Umupo nga ulit si Sofia at napatitig sa parte na tinuro ni Joseph. Kumuha siya ng pain reliever at pinasadahan nga ang noo ng binata. Sa lapit nga nila sa isa't isa parehong bumilis ang tibok ng kanilang mga dibdib. At hindi alam ni Sofia kung anong pumasok sa isip niya noong mga panahon na yun. Dahil bigla na nga lamang siyang yumuko upang halikan si Joseph sa labi. Hindi nag-react si Joseph, hindi nanulak nga o hindi kumunot ang noo. Sorry. Ngunit bago pa man muling makatayo si Sofia, hinila siya ni Joseph palapit, saka muling isiniil nga ng mas malalim na halik. Mabilis na dumako nga ang labi ni Joseph sa leeg at dibdib ni Sofia, ngunit napahinto sila. Nang biglang magring ang cellphone ni Joseph. Nang sagutin niyo ni Joseph bakas nga ang panghihinayang sa kanyang mukha. Ngunit hindi niya kinalasang yakap nga at kamay niyang nakapulupot sa bewang ni Sofia. Sige, pababa na ako. Napalunok naman ang laway si Sofia at ngayon lamang natauhan. Nang ibaba na nga ni Joseph ang tawag, tumitig ang binata sa kanyang mga mata. Sofia, bakit mo ginawa yun? Hindi ko rin alam. Hindi ko lang kasi napigilan ang sarili ko pero pwede naman nating kalimutan yun ah. Pagdadahilan na nga lamang ni Sofia. Tingin mo talaga magagawa akong kalimutan lang yun? Napaiwas ng tingin si Sofia. Hindi pa rin kumakalas. At si Joseph naman sa pagkakahawak sa kanya. Yung halik na yun, may kapalit yun. Napatigil nga si Sofia sa paggalaw. At dahan-dahang lumingon kay Joseph. Kita sa mga mata niya ang kaba. Ngayon na natikman ko na ulit ang labi mo. Paano mo ako aasahang makalimot lang? Mali atang binigay mo sa akin ng isang bagay na hinahanap-hanap ko. Napalunok na nga lamang si Sofia. Hindi niya alam kung ano ang dapat isagot. Ramdam niya ang bigat at lalim ng mga salitang binitawan ni Joseph. Hindi yun simpleng pagnanasa, kundi isang damdaming matagal na ngang pilit na pinipigilan. Dahan-dahang binawi ni Joseph ang kamay sa bewang ni Sofia.
Pilit binabalik ang kontrol sa sarili. Ihahatid na kita pa uwi. Nasa baba ng driver ko. Ngumiti si Joseph sa kinuhang bag ni Sofia. Napataw naman si Sofia at parang batang sumunod kay Joseph papunta sa garahe. Pagdating nila sa kanyang bahay, sinalubong nga sila ng masiglang si Miggy. Mommy, kasama mo po ba si Tito Joseph? Agad na kinarga nga ni Joseph si Miggy at sabay na tumawa ng magama. Tito, may sakit po ba kayo? Ang init niyo po. Wala ito, Miggy. Napagod lang talaga ako sa pagtatrabaho, don't worry. Sada nga lamang ni Joseph. Napalingon si Miggy sa kanyang ina. Tila humihingi nga ng sagot. Ilang saglit pa biglang niyakap nga ni Miggy si Joseph. Magpagaling po kayo, Tito. Bukas na po ang family day. Sana po, magpagaling po kayo nitong yakapsul ko. Napatawa na nga lamang si Joseph. Oo naman, Miggy. Pupunta ako tulad ng ipinangako ko kaya matulog ka na rin, okay? Nanatili namang nakatitig lang si Sofia sa magama. Maghalong saya at lungkot nga ang bumalot sa kanyang puso. Saya dahil nagkakasundo nga ang kanyang magama. At lungkot dahil ngayon lamang ito nangyari. Bye, Tito. Good night po. Good night, Miggy. Nang makapasok na si Miggy, susunod na nga sana si Sofia. Ngunit bigla na nga lamang siyang pinigilan ni Joseph. May nakakalimutan ka ata. Ilang segundong napatitig nga si Sofia kay Joseph. Bago huminga ng malalim, at mabilis na hinalikan nga si Joseph sa labi. Natawa naman ang binata. Well, hindi ko inaasahan yun. Ha? Teka, ano palang tinutukoy mo? Inabot nga ni Joseph kay Sofia ang panyo ng dalaga na ginamit nga nito kaninang pamunas sa office niya. Nang mapagtanto ni Sofia na yun pala ang tinutukoy ni Joseph, agad nga siyang namula sa hiya. Anak ng Sofia naman, anong nagawa mo? Maktol ni Sofia sa sarili. Natawa na nga lamang si Joseph, saka matamis na ngumiti. Mas nagustuhan ko naman ang resulta ng misunderstanding. At bago pa nga makapagsalita muli sa Sofia, inalikan siya ni Joseph. Malambot, totoo, at walang pagmamadali. Isang halik na tila may nakalakip na pangako. Pagkatapos ng ilang sandali kumalas nga si Joseph at ngumiti. Sige, uwi na ako. Good night, Sofia. I'll see you tomorrow. Napanganga na nga lamang si Sofia at napatitig nga sa kotse ni Joseph na paalis. Napahawak siya sa kanyang labi at sa kakabila nga ng kilig, isang bagay ang bumagabag nga sa kanyang isip. Yung driver niya sa loob ng kotse. Nakita niya yun? Sa araw ng family day. Makulimlim ang langit ngunit maliwanag ang paligid. Sa loob ng school ground, may mga nakatayong colorful tents, iba't ibang palaruan at mga mesa na puno ng pagkain, palamig, at giveaway bags. Mga mommies and daddies, guardians at kapamilya, welcome sa ating annual family day! Naglalakad sina Sofia, Joseph at Miggy patungo sa registration booth. Nakasuot nga si Miggy ng yellow PE shirt at may bit-bit na maliit na backpack. Dito po ang grade 1 section. Dito po tayo, Mommy. Sigaw nga ni Miggy sabay hila nga sa kamay ni Sofia. Nakangiti lamang si Joseph sa tabi nila. Nakasuot ng polo shirt at dark jeans. At hindi na nga lintanang sakit na muntikan na ngang maging dahilan ng hindi niya pagpunta. Mas magaan nga ang pakiramdam ni Joseph ngayon. Parang nakaka-excite. Ang daming nakahandang mga laro at ibang mga activities Siguradong mag-e-enjoy tayo ngayon. Saad pa nga ni Sofia. Tama, hindi ko kasi naranasan to dati kaya ngayon may chance na akong bumawi. Napalingon si Sofia kay Joseph. Bumawi saan? Sa sarili ko at sa'yo. Kasi ngayon pwede akong sabihin sa sarili ko na kasama ko ang pamilya ko sa isang magandang event na to. Tahimik lamang si Sofia. Sandali, pero hindi rin napigilan ng ngiti sa labi. Pamilya, ang salitang yon ang naukit nga sa puso niya. Ilang sandali pa. Okay kids and guardians, first game balloon relay! Sigaw nga ng host. Tito Joseph, sali po tayo. May mga prizes po na chocolates. Nagkatinginan nga sina Sofia at Joseph.
May napabulong naman kay Sofia. Kaya mo ba? Kagagaling mo lang sa lagnat mo eh. Sigurado ka bang wala ka ng sakit o baka naman nagpapanggap ka lang? Napatawa na nga lamang ng bahagya si Joseph at parang kinilig pa nga sa pag-aalala ni Sofia. Okay na ako, ganun kalakas ang epekto ng halik mo kagabi. Ewan ko sa'yo. Natawa na nga lamang si Joseph habang inihila na nga ni Miggy paalis. Tuwang-tuwa si Miggy habang sila ni Joseph ay nag-line up kasama ang ibang mga anak. May hawak nga silang balloon na kailangang iipit nga sa pagitan ng katawan nilang dalawa. Huwag kang tatawa tito, baka pumalaglag, sabi nga ni Miggy habang naglalakad ng dahan-dahan. May balloon sa pagitan nga ng tiyan niya. Nagkagulo ang mga bata sa tawanan, hindi sila nanalo sa laro, ngunit napakalawak ng ngiti ni Miggy. Okay lang kahit hindi tayo manalo tito. Sa susunod na game papawi po tayo. Haba, next game. Para sa mga magulang, paper dance. At oo, kasama dapat ang co-guardian. Sigaw nga muli ng host. Matapos marinig yon, laki ang mga mata ni Miggy at napatitig nga sa kanyang mga magulang. Mommy, tito, sama po kayo. Wala ni isa nga sa kanilang makatanggi. Si Joseph naman mukhang hindi talaga tutol sa ideya. Sige na nga, tara Joseph. Sa gitna ng mga magulang napasayaw nga silang dalawa sa lumiliit na papel, kada round. Sa huling round halos makasampa na nga si Sofia sa paa ni Joseph habang naghahabol ng balance. Kung bumagsak tayo dito, kasalanan mo talaga, saad pa nga ni Sofia. So kung manalo tayo, akin ang reward? Anong reward? Yung chocolates na gusto ni Miggy sa'yo? Pwede. Pero how about another kiss? Sad nga ni Joseph. Uy, Joseph, ano ka ba? Sita naman ni Sofia. Napakurot na nga lamang si Sofia sa tagiliran ni Joseph at sabay silang natawa dahil doon nawalan nga sila ng balanse at na-eliminate. Pagkatapos ng ilang palaro, naupo sila sa lilim nga ng puno para kumain. May baon si Sofia na spaghetti, fried chicken juice boxes, at ilang home-baked cookies. Wow, Mommy, ang dami mong niluto! Puri nga ni Miggy habang kumakain. Para sa espesyal kong anak at sa guest of honor natin, saad nga ni Sofia. Natawa na nga lamang si Joseph, saka napatingin kay Miggy. Pasensya ka na Miggy ah, hindi kami nanalo sa laro kanina, ang kulit kasi ng mommy mo eh. Aba, ako pa talagang makulit? Irap naman ni Sofia. Tumawa na nga lamang si Miggy habang umiinom ng orange juice. Laro lang naman po yun, ang mahalaga po, nag-enjoy po tayong lahat. Hayaan mo Miggy, bibilhan kita ng mas maraming chocolates. Napangiti si Sofia sa tawanan nga ng magama. Saka inabot nga ang spaghetti kay Joseph. O kumain ka nun muna Joseph, hindi dapat malipasan ng gutom ang guest of honor. Guest of honor ka agad? Paano pag lagi na ako nandito? Talaga po, tito, pwede po ba tayong magkasama-sama ulit? Nagkatinginan sina Joseph at Sofia. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga bago nga niya sinandukan ng pagkain si Miggy. Oo naman anak, kung gusto ni tito mo, wala namang problema sa akin. Yay! Salamat mommy, salamat po tito Joseph. Kung gano'n, nasa permanent list na ako ng bisita at hindi na guest of honor? Nako, ewan ko sa'yo, kumain ka na nga lang. Irap nga ni Sofia, pero natutuwa nga siya. Hindi na nga lamang nagsalita pa si Joseph. Tumingin siya kay Sofia. Sa kadahan-dahang ngumiti. Hindi na nga kailangan sabihin ng nasa loob nila. Naroon na, dahil umaambon na nga ng pagmamahalan kahit wala pang ang ulan. Pagkatapos kumain, umupo nga sila sa bench. Habang si Miggy naglalaro nga ng sack race sa kabilang side ng field. Tahimik sina Joseph at Sofia habang pinapanood si Miggy. Alam mo, hindi masama ang ganitong klase ng buhay. Anong ibig mong sabihin? Ganito, payapa, may peace, fulfillment, yung tipong ang kalmado ng lahat. Napalingon nga si Sofia, nakita niya ang seryosong mukha ni Joseph. Wala na ang biro, wala na ang sakit, naroon lang ang katotohanan, unti-unti na ngang nabubuo ang mundo nito
Sa piling nila, wala ba talaga sa plano mong magkaroon ng pamilya? Tanong nga ni Sofia kay Joseph. Noon, oo. Pero hindi ko naman binabasura ang ideyang yon. Hindi rin ako naglo-look forward, gusto ko lang ng buhay na walang pressure. Walang mabigat na responsibilidad pero hindi naman pala responsibilidad lang ang pagkakaroon ng pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagod, pag nakita mong nakangiti na nga ang mga mahal mo sa buhay, parang lahat ng ginagawa mo, mas nagkakaroon ng saysay. Napalingon si Sofia kay Miggy na kumakaway nga sa kanila ngayon. Hindi ako perfect, Joseph. Hindi rin madali ang lahat ng to. Akala ko rin noon, hindi ko kayang buhayin si Miggy ng mag-isa. Na hindi ko nga mabuhay ng maayos ang sarili ko noon pero ngayon nabubuhay ako para kay Miggy. Para sa anak ko na, nagbigay sa akin ng bagong direksyon sa buhay. Parehong natahimik ang dalawa. Hanggang sa napasandal nga si Sofia sa balikat ni Joseph. Hindi nila kailangan mag-usap pa. Sa pagitan ng mga laro, tawanan, at simpleng pagkakataon na yon, ay unti-unting may lumalago na pagmamahala na hindi nila kailangang madaliin. Ilang minutong lumipas muling lumapit nga si Miggy, pawisan pero masaya. Mommy, Tito Joseph, nakita niyo po ba ako? Nanalo po ako! Halika dito, ang galing-galing mo talaga. Sad nga sa kanya ni Joseph. Ang saya ko po ngayon, thank you po sa pagpunta. Sa sandaling yun sa simpleng family day na yon, hindi lang si Miggy ang sumaya, pati sina Joseph at Sofia na unti-unti nang nagkakaroon ng mas malalim na koneksyon para sa isa't isa. Malakas ang buhos ng ulan habang hinahatid ni Joseph pauwi ang mag-ina. Hindi maiwasan ni Sofia ang kabahan dahil halos hindi na nga makitang daan sa labas ng lakas ng bagyo. Joseph, uuwi ka ba sa ganito kalakas na ulan? Medyo nakakatakot naman. Nang makarating nga sila sa kanilang bahay, pinatuloy na nga muna si Joseph doon. Lahat sila ngayon basang-basa dahil sa pagtakbo nga mula sa kotse. Dito na muna ako, Sofia. Unahin mo na lang si Miggy. Baka magkasakit pa siya. Tumango na nga lamang si Sofia. Agad nang pumasok sa banyo kasama nga si Miggy habang naiwang mag-isa. Napatitig naman si Joseph sa mga litrato ng mag-ina na nakadisplay nga sa paligid. Mukhang sobrang saya nila. Joseph? Napalingon naman si Joseph kay Sofia na ngayon ay nakasunod nga sa bagong ligo na si Miggy. Mag-shower ka na muna, baka magkasakit ka ulit pag natuyuan ang likod mo. Inabot nga ni Sofia ang tuwalya. Nagtama ang kanilang mga daliri at mabilis na umakyat ang tensyon, ngunit agad ding umiwas si Sofia upang sundan ang kanyang anak. Nang matapos si Joseph, nakasalubong nga niya si Sofia. Nakalalabas lamang sa kwarto ni Miggy. Buti na lang may extra kang damit sa kotse mo. Wala pa naman akong damit na kakasya sa'yo. Saad nga muli ni Sofia. Napangiti si Joseph bago lumapit kay Sofia at binalot nga ang tuwalya sa paligid nito. Magbihis ka na. Hindi ka pa nakakapagbihis simula nang mabasa ka ng ulan dito. Dito na muna ako maghihintay na humupa ang ulan. Kung dito ka na lang kaya matulog, doon ka na lang sa kwarto ko. Tapos doon ako sa kwarto ni Miggy. Saad nga ni Sofia. Napalingon si Joseph kay Sofia. Sabay taas ng kilay at isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa labi nito. Bakit hindi na lang tayo doon sa kwarto mo? Namula nga si Sofia, sabay hampas ng tuwalya sa braso ni Joseph. Ngunit hindi nga niya rin napigilan ng mapatawa sabay iwas ng tingin. Masyado ka namang mabilis, saad pa nga ni Sofia. Hindi ko rin alam kung bakit, pero pagdating sa'yo, hindi ako makontento. Sa pag-uusap lang, ganito rin ang nangyari sa akin nung una tayong magkita 7 years ago. Ginayumo mo ba ako? Natatawang saad pa nga nito. Natawa na nga lamang din ang babae. Ang kapal mo saad na nga lamang nito. Napaubo pa nga siya at hindi nga alam kung anong isasagot sa lalaki. Sabay natawa na nga lamang sina Sofia at Joseph. Pagkatapos hinapit nga ni Joseph si Sofia, palapit sa kanya. Dahan-dahang inilapit nga ni Joseph ang kanyang muka
Si Sofia naman parang huminto nga ang paghinga. Hindi siya umiwas. Hindi na nga niya kayang umiwas. Tutuloy na ako, Sofia. Nang maglapat ang kanilang mga labi, unayin banayad nga lamang na parang pagdampi ng ulan sa bubong. Ngunit sa bawat segundo, lumalalim ito. Ang kanyang kamay ay lumapat nga sa pisngi ni Sofia. Marahan tila ba, takot na baka magising sa isang panaginip. Si Sofia naman napapikit nga. Pinakiramdaman nga ang bawat saglit. Napayakap siya kay Joseph hindi para hilain palayo, kundi para hilain ng mas malapit. Joseph, teka lang, si Miggy. Saad nga ni Sofia. Pero imbes na makinig, marahang tinulak nga ni Joseph si Sofia pabalik nga sa loob ng banyo. At doon, hinayaan nila ang kanilang mga sarili na tuluyang magpaubaya sa init ng kanilang nararamdaman. Nang makalabas sila sa banyo, halos mapabalikwas nga si Sofia nang makita niya si Miggy na inosenteng nakatitig sa kanila. Mommy, kanina ko pa po kayo hinahanap. Magkasama lang po pala kayo ni Tito dyan sa loob. Napaubo nga si Sofia sa kahilaw na natawa. Nagugutom ka ba, anak? May spaghetti pa sa ref natin. Napangiti naman si Miggy. Opo, Mommy, gusto ko pong kumain. Agad namang tumakbo si Miggy patungo sa kusina. Bago umakyat sa kwarto upang magbihis, pinandilatan nga ni Sofia si Joseph na natatawa na nga lamang sa kanyang likod. Tawang-tawa ha? Sorry na, natawa lang ako sa reaksyon mo. Dumiin ang titig ni Sofia sa binata, ngunit hindi kalaunan, napailing na nga lamang at natawa. Susunod ako sa inyo, magbihis lang muna ako. Saad ni Sofia. Tumango naman si Joseph saka sumunod kay Miggy. Doon ninasikaso nga niyang bata at tahimik namang pinanood ni Sofia ang eksaktong eksenang yun nang may ngiti sa labi. Sa pagkakataong yun naisip niya na baka nga ang muling pagkikita-kita nila nakakatakda nga para rito. Na baka ito na nga ang panahon upang malaman ni Joseph ang totoo at mabuo na nga ang kanilang pamilya. Kinabukasan nagtungo nga si Sofia sa bahay ng kanyang pinsan dahil sa kaarawan nito. Miguel, birthday na birthday mo, nagtatrabaho ka pa rin? Inilapag nga ni Sofia ang isang birthday cake sa mesa ni Miguel. Napalingon siya. Napabaling na nga lamang sa pinsan niyang nakafocus lamang ngayon. Grabe, ganito ba talaga ang mga doktor? Kahit nasa harap na ng kamag-anak, hindi pa rin namamansin. Isang tawa na nga lamang ang pinakawala ni Miguel. Bago niya, iniwan nga ang telescope at muling bumaling kay Sofia. Kailangan ko lang na mag-focus kanina dahil mahalagang test sample mo yon. Alam mo naman dito sa laboratory ko, maraming dramang nangyayari. Saad pa nga nito? Alam ko, pero kinausap ko na ang boss mo. Sinabi ko na kikidnapin muna kita. Kahit isang oras lang, come on, let's celebrate. Kahit kainin man lang natin tong birthday cake mo. Salamat, Sofia. Ikaw lang ang palaging gumagawa ng ganito tuwing birthday ko. Samantalang ako na hindi ko man lang mabisita ang pamangkin ko. Baka hindi na ako kilala ni Miggy. Naintindihan ko naman kung bakit. Saka, hayaan mo kung nag-aalala ka na lumayo sa'yo ang loob ng pamangkin mo. Dadalhin ko naman siya sa susunod na pagdalaw namin dito eh. Tumango nga si Miguel at mukhang natuwa nga sa narinig. Last na, tatapusin ko lang talaga yung pag-check ko nitong sample. Natawa na nga lamang si Sofia. Saka napaupo upang tignan ang mga files na nasa mesa. Inabala nga niya ang sarili sa pagbabasa hanggang sa makita niya ang isang familiar na pangalan sa logbook ni Miguel. Pasyente mo si Joseph Escobar? Napatigil nga si Miguel. Not exactly pasyente, pero matagal ko na siyang kilala. Isa ako sa mga doktor na umaasikaso sa papa niya. Nanlaki mga mata niya. Hindi niya alam na all this time, ganito lang pala kalapit ang koneksyon niya kay Joseph. Bakit, magkakalala ba kayo? Ha? Boss ko siya sa trabaho. Siya ang CEO ng kumpanya. Tumango-tango si Miguel bago muling napatitig sa telescope. Nagpapacheck up ba siya sa'yo?
Anong sadya niya? Sofia, confidential yun. Kahit gaano tayo ka-close, hindi ko pwedeng disclose o sabihin sa'yo dahil baka mawalan ako ng trabaho. Sige na naman oh. Curious lang naman ako saka boss ko rin naman siya. Alam mo namang hindi ako chismosa, 'di ba? Ilang segundong tinitigan nga ni Miguel sa Sofia bago bumuntong hininga dahil hindi niya matiis ang kanyang pinsan. Ipangako mong wala kang pagsasabihang iba. Saad pa nga ni Miguel. Promise, Pex man, mamatay man. Bumuntong hininga si Miguel, saka napatayo na nga lamang upang itago ang test sample na ginamit niya. Wala naman siyang nakakahawang sakit kaya huwag kang mag-alala. Tumawag lang siya para magpa-DNA test. Napakunot noo si Sofia. Ano? DNA test? Oo, nakakagulat 'di ba? Hindi ko rin alam kung anong nangyayari, wala naman sa itsura niya. Ang nagsasayang ng oras kasama ang mga babae kaya hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng hinala na may anak siya. Pero hindi niya pa nadala rito ang DNA sample ng bata kaya hindi ko pa yan nasisimulan. Hay, pagkakataon na positive. Napakaswerte ng batang yun dahil mayaman ang papa niya, di ba insan? Hindi naman nagawang sumagot ni Sofia matapos marinig ang lahat. Parang may kung anong tumusok nga sa kanyang puso matapos mapagtanto ang isang bagay na nagplano si Joseph ng isang palihim na DNA testing at ang anak nga nila. Sofia? Bigla kang namutla. May problema ba? Wala. May naalala lang akong emergency. Miguel, mauna na ako ha. Tatawag na ulit ako sa'yo mamaya. Dadaan na lang kami ni Miggy sa apartment mo. Bye! Happy birthday ulit! Masiglang saad pa nga niya. Hindi naman na napigilan ni Miguel si Sofia. Napakamot na nga lamang siya ng kanyang ulo saka umiwa nga ng isang slice ng cake. Pagkarating nga ni Sofia sa opisina, halos hindi nga siya huminga. Sunod-sunod ang pintig ng dibdib niya na parang sasabog na. Pagbukas ang pinto na palingon nga si Joseph mula sa kanyang mesa. Sofia, day off mo ngayon ah. Anong ginagawa mo dito? Hindi kaagad sumagot si Sofia, pinipigilan niya ang luha at tumapit nga siya at marahang isinara nga ang pinto sa likuran niya. May gusto lang ako malaman, Joseph. Anong nangyari? May problema ba kay Miggy? Nag-aalala lang tanong pa nga ni Joseph. Napasinghap si Sofia. Si Miggy? Laging si Miggy ang iniisip ni Joseph. Pero ngayon hindi nga niya alam kung dapat pa nga siyang magtiwala sa kanyang kaharap. Ano ba talaga ang dahilan? Bakit ka lumalapit sa amin ni Joseph? Anong dahilan kung bakit bigla ka nalang naging mabuti sa amin ng anak ko? Bakit lagi mo kaming tinutulungan? Bakit kinukuha mo ang loob ni Miggy? Napakunot ang noo ni Joseph. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa DNA test na balak mong gawin. Ginagamit mo lang ba ako? Ginagamit mo lang ba si Miggy para malaman kung siya talaga ang anak mo? Natahimik si Joseph at hindi alam kung paano sasagutin si Sofia. Napaniwala mo kung totoo ang lahat ng pinapakita mo, Joseph. Na may chemistry nga tayo na itinadhana talaga na magkita tayo ulit. Na totoo yung mga pinapakita mo sa anak ko. Kahit alam mong hindi mo siya anak. Naniwala ako na mahal mo talaga kami. Hindi, Sofia. Hindi ganun yun. Kailangan mo muna akong pakinggan. Handa akong ipaliwanag ang lahat, Sofia. At walang peke sa mga pinapakita ko. Joseph, gusto ko lang malaman. Kung hindi mo naisip na baka anak mo si Miggy, gagawin mo pa rin ba ang lahat ng yun? Mahal mo ba talaga ako? O mahal mo lang ang ideya na posibleng anak mo rin ang anak ko? Hindi na nga hinintay pa ni Sofia ang paliwanag. Umiwas siya sa paglapit ni Joseph. Nilampasan nito at binuksan muli ang pinto. Huwag mo na akong sundan. At huwag ka na ring lalapit kay Miggy, hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan pa ba kita. At bago pa nga makasagot si Joseph, tuluyan nang lumabas si Sofia. Naiwan na nga lamang si Joseph na nakatayo sa gitna ng opisina, tulala habang tuluyang lumalamig ang kape sa kanyang mesa. 3 araw ang lumipas. Tahimik si Sofia sa trabaho. Walang kibuan sa pagitan nila ni Joseph. Tila wala silang nakaraang pinagsamahan. Sa tuwing magtatama nga ang kanilang mga mata sa opisina, agad siyang umiiwas.
Si Joseph naman halos pasuko na nga sa kakasubok. Sofia, hindi mo pa rin ba talaga ako kakausapin? Kailangan pa ba kayo, sir? Tanong na nga lamang ni Sofia. Bumagsak ang magkabilang braso ni Joseph. Bakas nga ang sakit na ilang araw nga niyang iniinda. Hindi ko kaya na ganito. Hindi ko kayang baliwalain lang ang lahat tulad ng ginagawa mo, Sofia. Ang dami nang nangyari sa atin. Kakalimutan mo na lang ba lahat ng yun? Hindi mo man lang ba ako pakikinggan? Hindi nakasagot si Sofia at humigpit na nga lamang ang hawak niya sa sarili niyang kamay. Aalis na ako. Hindi naman pumayag si Joseph sa mangyari. Agad nga niyang hinawakan ang braso ni Sofia upang pigilan itong umalis. Joseph, kung mahirap ito para sa'yo, ganun din sa akin. Mahal kita, pero natatakot ako na magpadala sa emosyon na yun. Pakikinggan kita pero hindi muna ngayon. Hayaan mo muna akong makapag-isip ng maayos Kapag handa na akong marinig ang lahat, okay na. Hindi naman na tumutol pa si Joseph. Mahirap man para sa kanya, binitawan niya si Sofia at hinayaan umalis nga ang dalaga. Ngunit hindi yun naman talaga ganun kadaling iwasan ng lahat para kay Sofia. Mommy, bakit hindi na po pumupunta si Tito Joseph dito? Tanong nga ni Mickey. Habang nakahiga nga sa kanyang kama, yakap nga ang kanyang stuffed toy. Anak, busy lang siya. Hindi ko po ba siya pwedeng tawagan, Mommy? Namimiss ko na po siya Nagpipigil nga ng kanyang mga luha bago sumagot si Mickey. Mommy, nag-away po ba kayo? Paano mo naman nasabi yan? Kasi po, ang lungkot mo, Mommy. Simula po nung sumama sa atin si Tito Joseph sa family day, palagi ka na lang pong nakasmile nun pero bigla ka lang pong lumungkot ulit. Ikaw talaga, Miggy, ang bata-bata mo pa pero inobserbahan mo na talaga lahat ng bagay. Okay lang si Mommy. Pagod lang talaga sa trabaho. Mommy, hindi po ba ang turo mo sa akin kapag nag-away po tayo lagi nating pag-uusapan? Hindi na nga nakapagpigil pa si Sofia. Tahimik siyang naluha sa harap ni Miggy. Agad namang napabangon ang bata upang damayan siya. I'm sorry, Miggy. Madami lang kinakatakutan si Mommy. Hindi ko alam kung tama bang magtiwala o baka dahil sa pagtitiwala ko, mawala ka naman sa akin. Mommy, I'm not going anywhere. Hindi po ko tayo iiwan kahit na anong mangyari. Niyakap nga ni Sofia si Miggy at nagpatuloy nga sa pag-iyak. Muling nanumbalik nga sa kanyang isipan ng lahat. Ang mga masasayang alaala nila, kasama si Joseph at ang mga tawanan pati na nga rin ng mga biruan. Mommy, tabi na lang po tayong matulog para hindi ka malungkot. Inayos nga ni Miggy ang kanyang higaan. At iginilig niya ang kanyang mga stuffed toy para magkaroon ng malawak na pwesto si Sofia. Salamat anak. Sige na matulog na tayo dahil may klase ka pa bukas. Magiging okay ka po, Mommy? Oo naman anak. Promise? Promise. Ngumiti si Miggy at ipinikit nga ang kanyang mga mata. Niyakap ni Sofia nga ang bata at hinaplos ang buhok nito. Sa kaloob-looban niya alam nga niyang mali na hayaang mawala ang koneksyon ni Joseph sa anak. Dahil kahit gaano nga niya nasaktan, hindi kasalanan ni Miggy ang lahat. Pasensya na kung palagi kang nadadamay sa mga problema ko, anak. Tumayo si Sofia at kinuha nga ang kanyang cellphone. Ilang segundo nga siyang natigilan bago nag-type ng mensahe para kay Sofia. Gusto kang makita ni Miggy. Handa na rin akong makinig sa paliwanag mo. Kung gusto mong dumaan bukas, andito kami. Pero hindi ko maipapangako na magiging okay ang lahat. Nakadepende pa rin ang kaihinat na nito sa mga sasabihin mo. Matapos isend ang mensaheng yon, natulog na nga si Sofia katabi ang kanyang anak. Kinabukasan dumating nga si Joseph sa kanilang bahay. Wala itong dalang kahit na ano at halatang hindi nagpapa-impress. Bakas nga sa mukha nito ang pangungulila. Miggy, pwede mo ba muna kaming iwan ni Tito Joseph mo? Okay po, Mommy. Sa kwarto lang po ako maglalaro. Nanatiling nakatayo nga si Sofia na parang handang tumakbo kung sakaling masaktan ulit. Ilang segundong walang nagsalita. Tanging tunog nga ng orasan ang pumuno sa espasyo sa pagitan nila. Humugot ng malalim na hininga si Joseph. Sofia,
Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Totoo, kumuha ako ng sample kay Miggy. Isang hibla ng buhok. Ginawa ko yun ang hindi mo alam. Nung nawala si Miggy noong nakita ko siya, doon ko palihim na kinuha ang hibla ng buhok niya. At oo, binala kong magpa-DNA test para malaman kung ako ba talaga ang ama niya. Nanigas nga si Sofia, pinilit niyang huwag nang mag-react. Hinintay niyang matapos si Joseph. Pero hindi ko itinuloy. Kasi nung pumunta ako sa ospital, may kung anong pumigil sa sarili ko. Parang naisip kong, ayaw ko na palang gawin yun. Nagbago ang isip ko na hindi ko pala kayang sukatin ang pagmamahal kay Miggy dahil lang sa isang test result. Alam ko may posibilidad na siya ang anak ko, pero isinantabi ko na ang alamin ng katotohanan dahil mas nakilala kita. Mas nalaman ko kung gaano ko kabuting tao. Hindi nagtagal, minahal na rin kita. Ikaw, si Miggy, naging mahalaga kayo sa akin hanggang sa wala na akong pakialam kung anak ko nga talaga si Miggy o hindi. Dahil mamahalin ko siya. Kayo, kahit na hindi ako ang ama ng bata. Napalunok si Sofia, kumakabog ang dibdib niya. Pilit pinipigil ang emosyon, ngunit hindi na nga niya kinaya pa nang makita nga ang lungkot sa mata ni Joseph, ang pagod, ang takot, at ang tapat nga na damdamin. Tahimik siyang naupo sa tapat nito. Ilang segundong naghintayan hanggang sa siya na nga mismo nagsalita. Joseph, ikaw ang ama ni Miggy. Walang nabago sa emosyon ni Joseph ngunit naluha siya sa harapan nga ni Sofia. Nang makita ng dalaga yon, napayakap nga siya kay Joseph. Pasensya na Joseph ha. Pasensya na kung pinagdudahan kita. Natakot lang naman kasi ako na malaman na nilapitan mo lang ako dahil sa hinala mo. Natakot akong gamitin mo si Miggy para lang sa sarili mong kapakanan. Natakot akong umasa. Dahan-dahan namang yumakap pabalik si Joseph. Hindi siya nagsalita kaagad. Pinakiramdaman nga niya muna ang tibok ng puso ni Sofia laban sa dibdib niya. Ako rin, pasensya na Sofia. Mali din naman kasi ako eh. Dapat noon ba kita kinausap? Dapat noon pa ako naging tapat. Pero hindi mo alam kung gaano ko pinagsisihan ng mga araw na hindi ko sinabi sa iyong totoo. Kung bakit kailangan mo pang malaman na hindi naasahang paraan. Nasaktan ka dahil doon. Dahil sa sakit pero maniwala ka. Mahal na mahal kita, Sofia. At totoo ang lahat ng pinakita ko sa'yo. Lahat ng pinagsamahan natin. Na maikling panahon, lahat yun. Nakaukit sa puso ko. Maya-maya narinig nila ang mahinang pagkatok nga mula sa likuran. Pagsilip ni Sofia, si Miggy ang naroon, bitbit ang laruan niyang kotse at isang libro. Tito Joseph, tama po bang narinig ko? Ikaw po ba ang totoong daddy ko? Tumigil ang mundo ni Joseph sa tanong na yon at hindi niya alam kung dapat nga siyang matakot, matuwa o maiyak. Muli siyang tumingin kay Sofia na ngayon ay tumango na nga lamang at ngumiti sa kanya. Oo, Miggy, ako nga ang daddy mo. Tahimik nga si Miggy ng ilang segundo, tila iniisip pa kung anong mararamdaman. Maya-maya pa kumuntang noon niya. Kung ganoon, dito ka na po ba titira kasama namin? Magkasama na po ba tayong 3 araw-araw? Napatawa nga si Sofia, isang mahina pero taos-pusong tawa na matagal na nga niyang hindi naramdaman. Halika dito, Miggy. Payakap naman si Daddy. Mabilis na tumakbo si Miggy patungo kay Joseph nang walang pag-aalinlangan. Habang magkayakap sila, napasilip si Miggy sa mukha ng kanyang ama. So, pwede ko na pong tawagin kayong Daddy? Hindi nakasagot si Joseph. Napaluhan na nga lamang siya at niyakap ang ng mahigpit ang anak. Oo naman anak, pwede na, pwedeng-pwede. Simula ngayon ako na ang daddy mo at wala nang makakapaghiwalay pa sa ating 3. Sa unang pagkakataon naramdaman nilang 3 ang isang bagay na matagal na nga nilang hinahanap, ang kumpletong tahanan. Hindi na nga sa anyo ng bahay, kundi sa pagkakaunawaan ng 3 pusong matagal nang konektado. At ang kanilang samahan ay nagpatuloy at mas lalong tumatag sa tulong ng kanilang pagmamahalan. Umabot ng ilang buwan ang relasyon nila Sofia at Joseph hanggang sa dumating nga ang araw na inaabangan nilang lahat. Joseph, handa ka bang tanggapin si Sofia bilang kabiyak ng iyong puso? Sa hirap at ginawa, sa yaman at kahirapan,
Sa sakit at kalusugan? Napatitig nga si Joseph kay Sofia, na puno ng pagmamahalang mga titig. Opo, Father. Ikaw naman, Sofia, handa ka bang tanggapin si Joseph bilang kabiyak ng iyong puso? Sa hirap at ginhawa, sa yaman at kahirapan, sa sakit at kalusugan? Opo, Father. Habang isinusuot nga nila ang singsing sa isa't isa, hindi mapigilan ni Sofia ang maluha dahil sa labis na sayang nararamdaman niya. Ilang sandali pa, muling nagsalita ang pare. Maaari mo nang halikan ng iyong bride. Itinaas ni Joseph ang belo ni Sofia sa kamatamis na napangiti. Napakasaya ko ngayon, Sofia. Dahil sa iyo nadiskubre ko ang isang mundo na mas masaya, mas makabuluhan, at mas makulay. Mahal na mahal kita. Napangiti si Sofia habang hinahayaan nga ang mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil sa iyo, Joseph. Mahal na mahal din kita. Magkahalong palakpakan, hiyawan, at iyakan ang pumuno sa simbahan ng magdampi ang mga labi nila, Sofia at Joseph. Ang pagkakataong iyon ang simula hindi lamang ng kanilang buhay mag-asawa, kundi ng isang kinabukasang haharapin nila ng magkasama, ng nagkakaisa at nagmamahalan. Pagkalipas ng maraming taon, ang kanilang pamilya ay pinagkalooban pa ng bagong anghel na nagbigay ng mas makulay na mundo sa kanilang buhay. Mommy, Daddy, tignan niyo po, naglalakad na po si Stephanie. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa. Dali-daling kinuha ni Sofia ang kaniyang kamera at habang kinukunan ng video ang mga unang hakbang ng kanilang bundo at ang tawanan ng kaniyang magama, bahagya siyang naluha. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang nagbibigay lakas sa akin, kayo ang buhay ko. Madamdaming saad nga ni Sofia sa kwento ni na Sofia at Joseph, natutunan natin na ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging perpekto. Una sa lahat, tiwala ang pundasyon ng anumang relasyon. Hindi naging madali para kay Sofia na labanan ang kanyang mga takot, ngunit unti-unti siyang natutong muling maniwala na may mga taong tulad ni Joseph na handang lumaban para sa pag-ibig at hindi bastang sumusuko. Nauunawaan natin na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa sakripisyo, pagtitiis, at pag-unawa. At higit sa lahat, napakahalaga ng pakikinig. Si Joseph ay hindi lang basta nagbitaw ng mga salitang, "Mahal kita." Mas pinili niyang unawain ang katahimikan at mga pangambang bumabalot kay Sofia. At sa pamamagitan ng pakikinig ni Sofia, sa kabila ng kaniyang mga takot, muling naayos ang isang relasyon na muntik na nilang bitawan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Sofia at Joseph. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Mary Jane Aliwanag,
My Vlog TV, Wilma Dargantes, Maria Alma Parcon, Epifania Deo, Elmer Galarosa, Josefina Mangahas, Angeline Serrano Latawan, Rosemary Vasquez, Agne Mawak, Maggie Alcantara, Jelly Tampos, Rama Butch, Prescavilla Havana, Epifania Deo Cares, Emily Kinlog, Wilma Dargantes, Liliano Bebe, Fritzy Kagiat, Eileen, Annalie Flor, Ana Flor Psycho, Jude Love, Frailin Tugade, Epifania Deo, Emma Ruth Peniro, Lorena Edea, Natalie De Guzman, Rosita Nicolas, Julie Ladiana, Jeyo Cadtec, Beth Sardina, Shirley Alberto, Emma Ruth Peniro, Mercy Villantes, Hartley, Jocelyn Tansing, Nat Green Fox, Belen, Franca, Dolores, Leticia Kaabay, Evangeline Zamora, Geraldine, Francis Pilapil, Daisy Blaza, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella, of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lindy of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene, Cantina, Romano Gorospe, Kinshano Ebas, Eli Manalili, Rosita Ayam, Presbyteros Rose Ostanolito, Rolly Collado, Goldfinger, Polly Barangas, Joe Viernes, Liliano Bebe, Emerin Siana, Josefina Mangahas, Mary Rose Gumahin, Arlene Rival, Flor Cabrera, Army, Anita Hernando, Emilia Tiam, Marilu Abad, Nena Ano, Lori Galaxy, Ana Victoria, Epifania Deo Caris, Ram Dev, Ann Mariano, Rosalina Herrera, Joby Hernandez Butimel, Leonisa Zotes, Flora Gumisad, Ami Regalado, Erlinda Lencioco, Elsa Opiane, Marie Cristal Hilario, Maribel Gitao, Rose Martinito, Wena, Elvi Candontol, Ray Land Pudadera, Nizer Sams, Elia Betinego, Pasita Eliazar, Elizabeth Centena, Cleo Waling, Marilu Borja, Emma Barbaza, Jelly Tampos, Loida Salon, Eli Calopre, Natalie De Guzman, Mary Ann Ambalog, Natalie, Justin Ocheo, Teresita De Jesus, Leonisa, Kidim Tez, Annalie Flor Pasita, Susan Upaga, Juliet Kaday, Rowena Eloba, Zenny De Vera, Eli Manalili, Merlin Bilbar, Betty Losnong, Gloria Muñez, Theo Do Ravillar, Senen Orzame, Carmencita Falcon, Mila Gonzalez, Helen Morillo, Maria Luisa San Jose, Romana Gorospe, Dadina Velasquez, Rosemary Corpus, Yolanda de la Cruz, Kuya Ato, Teresita de los Santos, Annie Bonay, Mona Lisa Chiba, Emily Kinlog, Julieta Hermosura, Zenaida Porter, Rosalie Lapada, Evangeline Zamora, Marilu, Imelda Forteza, Prescavilla Havana, Geraldine De Jesus, Rosita Aldamita, Susan, Cecile De Luna, Presbyteros, Rebecca Tezuka, Irene, Dens, Maria Halog, Salvacion Manuel, Araceli, Jonah Losaria, Marilyn Babulia. Maraming salamat po at shoutout po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Thanks for listening!